camera plus gaming phone dahil meron tong bypass charging at naka Sony IMX890 yung sensor. At eto na ba yung tatalo talaga sa Poco X6 Pro at Infinix G20 Pro? Ito yung Tecno Camon 30 Pro 5G na naka MediaTek Dimensity 8200, may bypass charging, maganda yung camera at mura lang natin mabibili kapag nag-sale. Kaya samahan nyo ako sa video ito, pag-usapan natin yung mga bagong updates na dumating sa Tecno Camon 30 Pro 5G. May nagbago ba? Gumanda ba yung performance? At kumusta yung camera na to na hindi ko nagustuhan dun sa dating updates? Lahat yan naalamin natin dito sa video ito at panuorin nyo ng buo. At bago ang lahat, pasalamatan muna natin ang ating munting sponsor. Naglabas na naman ng malupit na power bank ang Ugreen. Ito yung Ugreen Nexode power bank. Dito sa malaking power bank, makakapag-charge tayo ng tatlong sabay-sabay dito. Pwede sa laptop, Android, iOS, at kung ano-ano pang pwede nating i-charge. At ang kagandahan dito, meron na tayong display. Makikita natin dyan kung anong bato ng output at bato ng input kapag nag-charge tayo. At hindi lang yon, ito yung pinaka nagustuhan ko sa charger na to dahil meron nga tayong display. Naglagay din sila ng graphs para makita natin kung anong takbo ng output tsaka input natin. So ganun siya kalupit. At kung kailangan ng fast charging ng cellphone nyo, kayang-kaya to dahil capable nga siya ng 130 watts. At kung nalalakihan naman tayo sa 20,000 mAh capacity ng battery, meron tayo dito na 12,000 mAh capacity ng battery lang. At makakapag-charge din tayo up to 100 watts naman dito. So napakasimple lang ng charger na to, meron tayong display dito. Ibig sabihin makita natin yung input tsaka output dito sa display. At eto naman, dalawang port ang meron tayo dito. Isang Type-C at saka isang USB-A. Kaya kung nagugustuhan nyo tong dalawang power bank na astig na to, ilalagay ko yung link sa comment section. At sobrang kakaiba talaga ng mga power bank na to. Imagine mo may mga display na tayo dito. So highly recommended ko tong dalawang power bank na to. May display ka na at malaki pa yung capacity ng battery. Pwede pa tayo mag-charge ng 100 watts up to 130 watts. Yung mga link ilalagay ko na lang sa description. Hello, kumusta po kayo? Gusto ko lang magpasalamat sa inyo dahil nabutin natin yung 100,000 subscriber natin at road to 200,000 subscriber na tayo. So sa mga bago, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pinitin yung bell icon para sa mga honest review na tulad nito. So bagong lahat, kaya ako ginawa ng review ang Tecno Camon 30 Pro 5G after few months dahil hindi ko nagustuhan yung camera nito at alam ko na may darating tayong updates para makita ko rin kung may pinagbago talaga. At alam ko marami nag-aabang sa inyo na kung ano talagang bibili nila na sulit na phone this year 2024. So sasabihin ko sa inyo mamaya kung highly recommended ko ba to at may nagbago ba sa camera. Pero ilang months na nung sinubukan natin to sa gaming, kaya ngayon subukan ulit natin kung mas gumanda ba yung performance niya. So meron tayong MediaTek Dimensity 8200 dito. Ang Antutu score na nakuha natin is nasa 900,000 points. Actually malakas po yan. At ang nagustuhan ko pa dito sa phone na to dahil mura lang siya, mga 16,000 pesos. Kapag nagsisale to sa TikTok tsaka dun sa Lazada o Shopee, umaabot lang to ng 13,000 pesos. Imagine mo meron ka ng malakas na chipset na may bypass charging at naka Sony IMX890. Actually sulit na po yun kung paper spec lang yung pag-uusapan natin. Pero sa actual gaming, ito yung makukuha natin ngayon dito sa phone na to after few months. Sinubukan ko to sa mga paborito nyong games, 8 po to. At talagang pinaghirapan ko yung mga pag-test natin para accurate po yung makuha natin kung sakaling bibili man kayo ng Tecno Camon 30 Pro 5G para sakto talaga. So yung room temperature natin dito is nasa 30 degrees Celsius. Sa Mobile Legends, maganda po yung settings natin dito, nakakuha tayo ng ultra. At sa paglalaro naman natin dito, kayang-kaya po ang MediaTek Dimensity 8200 na maning-mani lang sa Mobile Legends. Nakakuha tayo ng 100 to 120 FPS at hindi naman talaga siya kabigatan. Talagang maganda po yung graphics at napaka-smooth po talaga ng makukuha natin dito habang naglalaro. As in talagang enjoy talaga. At ang nakuha kong temperature dito is nasa 44 degrees Celsius. Sa Honor of Kings naman, bago po tong laro na to at kalaban siya ng Mobile Legends. At napaka-enjoy din na laruin din to dahil meron tayong FPS dito na max tapos yung resolution natin is nasa ultra. Nakakuha tayo ng 100 to 120 FPS at itong laro na to may potential talaga na sasabak talaga sa Mobile Legends o kompetensya talaga kasi similar po talaga sila. At ang maganda dito, iba po talaga yung makikita mong skill, as in hindi naman talaga siya ginaya. Yung mga map siguro ginaya at saka yung mga ibang bagay, pero sa
magkaibang hero, may mga similarity pero konting-konti lang at napaka-smooth din pong maglaro dito. At ang nakuha nating temperature dito pagkatapos ng isang laro, siguro mga 15 minutes o 20 minutes yon, nasa 43 degrees Celsius. So ano ba naman ang Honor of Kings tsaka Mobile Legends? I-test natin to ngayon sa Genshin Impact. So gusto ko lang munang malaman nyo, nag-test na ako ng games dito dun sa unang review ko. Actually parang nasa 50,000 views yun. So kakalabas lang kasi nung Tecno Camon 30 Pro 5G nun. Pero dito dumarating yung mga updates natin, yung mga optimization. Kaya mas maganda na pinapollow up review natin yung mga ganitong phone. Dahil napakamura kapag nag-sale po siya. So sa Genshin Impact nasa high settings tayo dito at nasa 60 FPS po siya. Sa unang minuto hanggang sa 5 minuto nakakuha tayo ng 60 FPS. Talagang stable po siya dyan. Pero nung naglalakad na tayo, mga 5 minutes hanggang sa 30 minutes ang nakukuha kong FPS dito is nasa 30 na lang. Tapos nag-dip siya ng mga 27 FPS. Hindi ko alam kung bakit. Siguro kailangan siya ng phone cooler dahil mataas po yung nakuha nating temperature dito, nasa 45 to 46 degrees Celsius. So mainit po talaga yan para sa Genshin Impact. Pero kapag ginamitan natin ng phone cooler to, eto talaga yung kakambal niya. Mas gaganda po yung frame rate natin at mas kaya po sa Genshin Impact. So talaga ang solution sa mga gaming phone na ganito, phone cooler lang po. At speaking of gaming phone, hindi naman talaga to ginawa as gaming phone. Camera phone po to. Pero may bypass charging siya at malakas po yung MediaTek Dimensity 8200 para sa mga gatong cellphone. So para sa akin, hindi lang siya pang camera talaga, pang gaming din siya. As in talagang balance na phone ng Tecno Camon 30 Pro 5G. Pagdating naman sa PUBG Mobile, nasa smooth tayo dito tapos Extreme Plus. Ang inasahan ko dito sana makakuha tayo ng 120 pero nabigo ako. Ang nakukuha ko dito is 80 to 90 FPS pero okay lang po yan. Smooth pa rin yung paglalaro natin. Hindi naman ganun kalala talaga yung FPS na yan kasi maganda po yung frame rate na nakukuha natin, 80 to 90. Goods pa rin po yan. Missing lang talaga na sana makakuha tayo ng 120. At sa Warzone Mobile naman, nilagay natin Sun Cap. Dito okay naman yung paglalaro natin. Muna nakakuha ko ng mga 70, 60 to 70, mga ganun. At bumabagsak na po siya kalagitnaan ng laro ng 40 to 50. Well, okay naman po yung frame na yan. Kasi ganyan talaga umiikot ang frame rate talaga ng Warzone Mobile na to. So hindi na bago sa akin to. Talagang kahit anong phone, kahit na flagship level pa yan, talagang ganyan po talaga yung frame na makukuha natin, which is good pa rin po yan. Yun nga lang, ang naramdaman ko dito, umabot yung temperature natin ng 47 degrees Celsius. So mainit siya. At sa Wuthering Waves naman, dito hindi ako nakakuha ng mataas na frame. Nakakuha ako ng mga 30 FPS, nag-dip siya ng mga 27. At minsan nung una parang nakakuha naman ako ng mga 50. Pero madalas nung nasa clash ako, nasa 30 FPS, mga 28, 27, bumabagsak po siya doon. Pero hindi ko pa advisable na maglaro tayo sa Wuthering Waves dito. Kasi may mga frame drops talaga at sobrang dami. So hindi ka mag-enjoy sa Wuthering Waves. Same dito sa Solo Leveling Arise, hindi pa ganun ka-smooth. 30 FPS pa rin yung nakukuha natin. At napansin ko sa Wuthering Waves tsaka Solo Leveling parang pareho yung frame na nakuha ko. At hindi pa talaga optimize sa phone na to. Sana maging optimize yung mga developer ng mga games na to. Sana mag-collaborate yung Tecno sa Solo Leveling Arise tsaka dun sa Wuthering Waves para makakuha tayo ng magandang frame. Hindi ko alam kung kailan yan pero sana soon na. Then sa Call of Duty Mobile naman, ito yung last na tinest natin. Nasa graphics tayo ng low tapos yung frame rate is ultra. Same lang din sa PUBG Mobile, makakuha tayo ng magandang frame hanggang sa matapos yung laro. 90 FPS guarantee po yan. At sa mga ganitong laro talaga, kayang-kaya ang MediaTek Dimensity 8200. So silipin natin kung ano nakuha nating average na FPS dito. Sa Honor of Kings, talagang playable po siya, 116 FPS. Sa Mobile Legends, nakakuha tayo ng 107. Tapos sa Call of Duty, 88. Sa PUBG Mobile, yung average na nakuha natin 72. Sa Warzone naman, 44. At sa Genshin Impact, 39 lang. Sa Wuthering Waves naman, 29. At sa Solo Leveling Arise. So kung makikita natin dyan kung ano yung mga playable the games dito sa Tecno Camon 30 Pro 5G, mas maganda pong maglaro ng Honor of Kings, Mobile Legends, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, at Warzone. Dito naman sa Genshin Impact, kayang-kaya naman, kailangan natin ng mga phone cooler. So yung mga nasa below 44, yan po yung kailangan na may phone cooler kasi uminit yung phone natin. At dito na rin sa average FPS natin kung ilang percentage na malaro natin yung mga games na to. Sa Honor of Kings, number 1 po talaga.
tapos Mobile Legends, kasunod po yung Call of Duty Mobile, tapos PUBG Mobile. Then the rest gagamitan natin ng mga phone cooler, yung mga 33%, 37%, pati po yung mga 25%, 24%. Yan yung mga gagamit tayo ng mga phone cooler para maging stable po yung frame natin. So yung mga graphs na to, ginawa ko po talaga yan para sa inyo, para sa mga susunod na mga gaming test natin, makita natin kung ano yung mga sarap maglaro talaga at makumpara natin pagdating ng araw. So ito yung bago sa atin ngayon sa 100,000 subscriber natin, at sa mga susunod ayusin pa natin yan kung anong pwede natin idagdag. Okay, nung nag-unbox tayo ng phone na to, yung Tecno Camon 30 Pro 5G, nung unang-una hindi ko masyadong nagustuhan yung camera kasi hindi ko ramdam yung sensor niya na IMX890. So sabi ko sana makuha pa sa updates kasi hindi talaga siya maganda. Mas maganda pa noon yung camera ng Tecno Camon 30 5G, yung base variant nga. Pero imagine mo, naka Sony IMX to tapos pangit yung camera. At may mga dumating naman na updates dito. Ito yung bagong updates dito sa camera niya. Nung time na yon talagang lolats talaga yung camera para sa akin, lalong lalo na sa photos. Pero ngayon nagulat ako na bawing-bawi talaga ako dito sa camera dahil neutral yung makukuha natin. Sa camera, kapag sinabing neutral, ibig sabihin maganda yung labas ng photos, kung ano nakikita mo sa personal, yun din yung makukuha mo dito sa camera, dapat ganun. At may time na neutral siya at may time na may konting saturation. Yun po yung napansin ko dito, which is good po yun. Kasi magpo-post ka na lang at wala ka nang gagawin. So para sa akin malaking update yun dito sa camera niya dahil maganda na yung sharpness, maganda na yung color, at talagang kinumpara ko sa mga ibang phones na mga Xiaomi, talagang neutral po yung nakukuha natin dito. May mga time na yung contrast is medyo malalim ng konti o medyo angat ng konti, pero may time na talagang saktong-sakto siya. Depende yata sa ilaw o depende sa liwanag. Pero sa akin satisfied talaga ako, hindi siya oversaturated. Talagang nandun na yung sharpness tsaka yung contrast. Tamang-tama din yung midtones. At dito naman sa low light condition, walang araw at medyo tagulan dyan, pero nakukuha niya pa rin na maganda. Tamang-tama yung timpla na ipopost mo na lang. Mataas yung contrast sa medyo madilim, hindi niya inaangat ng konting brightness, pero saktong-sakto kasi kapag nag-edit ako, ganyan naman talaga. Para sa akin, saktong-sakto lang din yung bokeh effect nito dun sa background niya. At almost perfect na po yung mga edges natin pagdating sa portrait dahil yung pagka-bokeh niya, hindi naman siya bokeh talaga, pero sa nakikita ko tamang-tama lang. May mga part na yung edges kapag sinum in mo, hindi siya perfect, pero minsan lang talaga yon, hindi mo talaga mahalata. Samantalang sa mga ibang phone talagang consistent talaga na yung edges nila pangit. Pero dito asin talaga nag-enjoy ako sa portrait mode. So pagdating naman dito sa video, meron tayong 4K at 60fps. Ito hindi talaga siya naayos kasi magalaw po talaga. Kung steady video lang makapagtyagan natin to, pero kapag naglalakad tayo magalaw po yung OIS niya o wala siya masyadong stabilization. Ngayon kapag nilagyan natin ng stabilization to, meron siyang 4K at 30fps. Ito hindi siya masyadong magalaw. Mas maganda po yung output nito compare dun sa isa, as in talagang mga gamit na natin. Yun nga lang, although magalaw po talaga yung 4K at 60fps, dito naman magalaw din po siya, pero hindi siya katulad na sobrang galaw ng 4K at 60fps. Dito mga gamit na natin kahit papano. Eto, pagdating naman sa selfie camera, nagustuhan ko po kasi meron siyang 50 megapixel at malinaw siya, yung sharpness meron tayo. Although may beautification tayo ng konti, pero okay lang po yan, matanggal naman. At yung dito naman sa portrait natin, hindi lang siya ganun ka-perfect talaga, pero mga gamit naman. At kung maganda naman yung ilaw mga gamit natin, nasa warmer side siya minsan, at minsan naman nasa bluish tone naman siya. So hindi lang siya consistent dun sa color na yon, pero para sa akin maganda yung nilalabas na output niya. Then sa video, meron pa rin tayong 4K at 60fps. So sa main camera at saka dun sa front facing camera, asahan nyo na meron tayong 4K at 60fps pagdating dito sa Tecno Camon 30 Pro 5G. So ayun, masabi ko talaga na nag-improve po yung camera. Sa performance pareho lang. Hindi naman kasalanan talaga ng Tecno yun, kasalanan yun ng mga developer. Hindi pa naayos talaga yung mga games para dun sa FPS natin para umayos. Pero sa camera, malaking angat po talaga na inayos po nila yung camera nila. Talagang halos neutral po siya. May time na mataas yung contrast pero maayos mo naman siya. At para sa akin magandang default na yon na ipopost mo na lang. Then sa display naman, meron tayong 144Hz na refresh rate, tapos naka-AMOLED na rin siya. So goods po yun dito sa phone na to. So ito na ba yung tatalo sa Infinix G20 Pro?
Para sa akin oo, kasi meron siyang bypass charging at maganda yung camera niya. Naka Sony IMX890 samantalang yung Infinix G20 Pro wala po siyang sensor at napakapangit po talaga ng output nun pagdating sa camera. Dito nakita nyo naman kung gaano kaganda yung camera niya at same lang din sila ng MediaTek Dimensity 8200. So pag-isipan nyo mabuti kung anong bibili nyo kasi yung mga presyo niya halos pareho lang. Pero kasi yung aesthetic nun o itsura nun pang gaming talaga dahil meron tayong RGB na naglalaro sa likod. Pero sa akin hindi mo naman makikita yun habang naglalaro tayo. At kung pipili kayo ng phone, kung anong recommend ko talaga yung Tecno Camon 30 Pro 5G over dun sa Infinix G20 Pro. Pero sa Poco X6 Pro, hindi ko masyado kasi yun pang gaming talaga. Dito naman kasi camera tsaka gaming, saktong-sakto nakita nyo naman kung anong frame ang nakuha natin at yun kasi mas malakas po kasi talaga yung Poco X6 Pro. Pero kung gusto nyo ng camera phone talaga at gaming na tamang tama lang, mas gugustuhin ko na rin yung Tecno Camon 30 Pro 5G na i-recommend sa inyo. Pero pure gaming sa Poco X6 Pro po tayo. Dahil mataas nga po yung chipset nun, OLEDs lang din sa camera kapag kinumpara natin sa Tecno Camon 30 Pro 5G. Pero okay din naman yung camera no, at stable din yung camera, hindi lang talaga sa kulay. Nagkukulang talaga ako ng kulay dun sa phone na yon. Pero sa gaming, okay na okay po siya. Then at last, may recommended pala akong mga phone sa inyo. Kung di nyo nagugustuhan yung mga ibang review natin, may mga link po akong ilalagay dyan. At may mga voucher din po tayo dito sa 99. At check nyo na rin sa mga 1010, mga ganon. O mag-subscribe na lang kayo para makita nyo yung mga ibang voucher natin. So yung mga link at saka voucher ilalagay ko sa description. May mga phones tayo dyan na mga Aiko, mga Vivo, mga Poco, para makita nyo na rin po yung mga discount dyan. So I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Yung mga nasa premiere, sobrang salamat po talaga at salamat sa pagtitiwala. So road to 200,000 subscriber na tayo. So once again, ako po si Paul.